Khalil TV. Chapter 8. Pabiling-biling si Victor sa kanyang kama. Naroong babangon siya at sisilip sa bintana. O kung hindi man ay bubuksan niya ang pinto at lalabas at namamalayan na lamang niyang nasa tapat na siya ng kwartong inookupa ni Estela. Gusto niyang kausapin ito. Marami siyang gustong sabihin pero inaalihan siya ng hiya. He was in love with her, no doubt about it. The feeling he had for her was so strong. It was more than what he felt with his past girlfriends. Gusto na niyang magtapat dito pero hindi niya alam kung paano. At isa pa, natatakot siyang baka i-reject siya nito dahil may takot pa rin itong umibig sa sundalong tulad niya. Hinila niya ang unan at mahigpit na niyakap iyon. Estela, mahinang bulong niya. She was so near yet so far. He wasn't used to think malicious things about women, but he couldn't help but to imagine him kissing her, cuddling her, wanting her. Nagising si Estela ng 4:00 ng madaling araw. Narinig niya ang mga kalusko sa loob ng silid ni Victor. Baka nagagayak na ito paalis. Sandaling nag-alinlangan siya kung lalabas na siya ng kanyang silid. Baka isipin nitong hindi na siya nakatulog para lamang makita nito bago ito umalis. Pero wala naman sigurong masama kung lumabas siya at mag-goodbye rito. Kaibigan naman niya ito. That would be the last time she would talk to him. Ibibigay niya ang numero niya rito. Bahala na. She wanted to prolong their friendship. Wala naman sigurong masama roon. Nagtungo siya sa banyo. Nagtutbrush siya at naghilamos. Nakasuot siya ng ternong pajama. Nang buksan niya ang pinto ng kwarto niya, ay mabilis ang tibok ng puso niya. Mula sa siwang sa ilalim ng pinto ng kwarto ni Victor, ay nakita niya ang liwanag. Narinig din niyang bumagsak na kung ano sa sahig. Lakas loob siyang lumapit sa kwarto nito at kumatok. Dumoble ang bilis ng tibok ng puso niya nang buksan ni Victor ang pinto at nasamyo niya ang preskong amoy ng sabong pampaligo na ginamit nito. Nakahubad baro pa ito pero nakasuot na ng fatigue na pantalon. Tila nagulat ito pagkakita sa kanya. Hi! Akala ko si nanay ang kumatok. Anito. Nagising ba kita kasi may bumagsak sa sahig? Umiling siya. Hindi naman. Iniwasan niyang mapatingin sa mamasel na dibdib nito. Di samahan mo na lang ako magkape sa ibaba. Magbibihis lang ako. Anito. Sige. Agad itong tumalikod. Kinuha nito ang puting t-shirt na nakahanger sa handle ng cabinet at mabilis itong nagbihis. Kapag kuway binitbit na nito ang bag nito. Halika na. Anito. Inalalayan siya nito sa siko habang bumababa sila ng hagdan. Ito na rin ang nagtimpla ng kape nila. Pinapanood lang niya ito habang nagtitimpla ito. Nagpaalam ka na ba kay Nanay Bising? Tanong niya nang nakaupo na ito sa tapat niya. Nakatitig ito sa kanya. Oo, ang sabi ko'y huwag na siyang bumangon. Ang aga mong gumising. Pasensya na uli kung naistorbo kita ha. Hindi nga, ikaw talaga ang kulit mo. Gusto ko lang mag-goodbye sa'yo kasi gumising ako ng maaga. Baka hindi na tayo magkita uli. I wish for that. Ha? Wini-wish mo na hindi na tayo magkita? No, I wish na makikita kita uli bago ako umalis. Kung hindi ka lumabas, kakatukin kita. Tumaas baba ang Adam's apple nito. I'm going to miss you. Oh God, was he going to say something else? Hinawakan nito ang kamay niya. Ingatan mo ang sarili mo pagbalik mo sa Manila. Tinawagan ko na si Bart kahapon. Ang sabi ko, siguruhin niyang maayos ang kotse mo. Binayaran ko na rin ang dapat bayaran. Kung kailan mo gustong umalis, magpahatid ka lang kay Pendong sa Kapitolyo para makuha mo ang kotse mo. Si Pendong ang pinsan nito na nakilala niya ng nagdaang araw.
Ngumiti siya. Oo naman, salamat. Lumabas na yata ang puso niya mula sa ribcage niya sa matinding kilig at ligaya dahil sa ipinakikitang pag-aalala nito sa kanya. Pwede ko bang hingin ang number mo? Pwede ba kitang tawagan? Iyon ang hiling ng puso niya. Ang hingin nito ang numero niya. Of course! Agad niyang sinabi ang number niya rito. Mabilis naman itong dinukot ang cellphone nito mula sa bulsa nito at isinave ang numero niya. 2 beses pa nitong ipinaulit iyon sa kanya para marahil masigurong hindi mali ang naisave na number niya. Address? Ibinigay rin niya ang address niya sa Pasig, pati nga landline number nila. Huminga ito ng malalim pagkatapos ibalik ang cellphone nito sa bulsa. Estela, ginagap nito ang mga kamay niya. Yes? She could not contain the anticipation deep within her. Ngunit binitawan na nito ang kamay niya. I need to go now. Kailangang nasa Camp Aguinaldo na ako bago mag-alas 9. Saka nilagok ang natitirang kape sa baso nito. Laglag ang mga balikat niya sa frustration. Ang buong akala niya ay magtatapat na ito ng damdamin sa kanya. Nang tumayo ito ay tumayo na rin siya. Inihatid niya ito hanggang sa garahe. Hindi niya maintindihan kung bakit parang nagiinit ang sulok ng kanyang mga mata. Hindi niya ito boyfriend at lalong hindi niya ito asawa para makaramdam siya ng ganoon. Paano? Untag nito. Matulog ka na uli. Tatawagan na lang kita kapag nasa Maynila na ako. Malakas naman ang signal kapag nasa itaas ka lalo na sa balkonahe. Sige, ingat ka. He looked at her. Ibinaba nito ang bitbit na bag. I'll miss you. Sabi nito sa kabahagyang itinaas ang baba niya. She gasped. Bumuka ang bibig niya para sana magsalita pero walang nanulas na salita mula noon. Hinaplos nito ang pisngi niya. His touch was tormenting. What was he up to? Victor? He leaned forward. Bago pa niya malaman kung ano ang gagawin nito, ay bumaba na ang mga labi nito sa mga labi niya. Maya-maya ang dampi ay naging malalim at maalab na halik, ngunit naman niyang may lakip na pagsuyo at pag-iingat. Sa una ay nagulat siya, pero nang naglaon ay nangingibabaw ang damdamin niya para dito. Tumutugon na siya sa mga halik nito. Hindi niya napigilan ang pag-alpas ng mahinang ungol at pagbanggit sa pangalan nito, kasabay ang pag-akyat ng kanyang mga kamay sa batok nito. Tila iyon lang ang hinihintay nito para lalo pang laliman nito ang paghalik sa kanya. Ginalugad nito ang kailaliman ng kanyang bibig. He kissed her the way she wanted him to kiss her. Iyon na yata ang pinakamasarap na halik na naranasan niya. She had no inhibition, no pretense. Salat siya sa karanasan pagdating sa bagay na iyon. Dahil hindi kailanman nagawa ni Matthew ang ganon sa kanya. She would always push Matthew away if he would try to kiss her head. Iba si Victor. Iba ang halik nito dahil mahal niya ito. Siya, mahal din kaya siya nito? Wala silang unawaan pero hinalikan siya nito. To think 5 araw pa lang silang magkakilala. Sa naisip niyang iyon ay bigla siyang natauhan. Itinulak na ito sa dibdib. Napamaang ito. Hinawakan niya sa magkabilang balikat. Estela, oh God. Napatungo siya. This shouldn't happen. Itinaas nito ang baba niya. Why? Wala tayong relasyon. I know it's too soon. Pero gusto kong malaman mo na una pa lang kitang nakita. May naramdaman na agad ako sa'yo. Hindi ko agad ito nasabi sa'yo dahil nag-alala ako na baka isipin mong nagte-take advantage ako sa'yo. Please believe me that I love you, Stella. Alam kong hindi ka pa handa lalo pat isa akong sundalo. Pero ngayong nasabi ko na sa'yo ang nararamdaman ko, hayaan mo kong ipaglaban ang pag-ibig ko sa'yo. Pipilitin kong alisin ang takot sa puso mo. Manalig tayong dalawa sa Diyos na hindi mangyayari sa akin ang nangyari sa daddy at kuya mo at sa tatay ko. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Ang hindi nito alam na bura na ang takot sa dibdib niya. Tibag na ng pag-ibig niya rito ang matagal na niyang pinaninindigan na hindi siya iibig sa isang sundalong gaya nito. Estela,
Hihintayin ko ang tawag mo. You mean, hindi na natin kailangang magpanggap. Mahal din kita, Victor. Hindi ko akalaing mararamdaman ko ito. Akala ko na amaze lang ako sa kabaitan mo kaya ganun ang nararamdaman ko sa'yo. Pero sigurado ako sa sinasabi ng puso ko. Mahal kita, Victor. Sukat doon ay hinapit nito ang bewang niya at muli itong siniilang halik sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng tila walang katapusang halik ay pinakatitigan siya nito. You might say it's a whirlwind romance but I want to prove to you how much I love you. Please marry me. I want you to be my wife. Hindi ka pa nakikilala ni Mami. Naiintindihan ko. Pero kung kinakailangang harapin ko ang mami mo, gagawin ko. Walang sino man o anuman ang makapipigil sa akin. Call me Mashi or whatever, I don't care. Gusto ko lang malaman mo na harangan man ako ng tangke o ilang batalyong sundalo, ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo. Mababaliw ako kapag nawala ka sa akin, Estela. Tumawa siya. I think we're both crazy. What you feel is exactly what I feel for you. Mahal na mahal kita, Victor. At lalong hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. And you're not Mashi or whatever. Kung kagabi nagkalakas akong magtapat, di sana'y girlfriend na kita kagabi pa at hindi na sana tayo nahirapan pang sikilin ang damdamin natin. Ngiting-ngiting sabi nito. I want to spend more time with you. Anito bago muling inangkin ang mga labi niya. Itinulak niya ito. Hinaplos niya ang pisngi nito. Baka tanghaliin ka na. Sige na, alis na. Tumawag na lang kaya ako sa Manila o mag-awol na lang kaya ako. Alam niyang nagbibiro lang ito. I like the idea but that's not good for your record. Itinulak na niya ito. Go na. Isang kiss muna. She gave him a smack on the lips pero hinapit nito ang batok niya at nilaliman nito ang halik. Matagal bago siya nito pinakawalan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.